Actually, ang sabi natin na sa White Ribbon is Marcos Duterte Managot. Ibig sabihin, wala tayong, yung sinabi mo, wala ng sacred cow. Our problem is that many people are very religious but not righteous. Makalusot man sila sa tao, makalusot man sila sa rule of law, hindi sila makakalusot sa Diyos. Bakit mahalaga para sa mga Kristiyano na makisangkot sa mga isyong politikal? Sapagkat sinabi sa salita ng Panginoon na tayo ay ilaw, ay asin ng sanlibutan at ilaw ng ating kapaligiran. Si Bishop Ephraim Tendero ay ang Global Ambassador ng World Evangelical Alliance. Dati rin siyang pinuno ng Philippine Council of Evangelical Churches or PCEC. At hanggang ngayon, isa siya sa mga namumuno sa mga Christian involvement, especially in socio-political issues. Bishop Tendero, thank you very much for your time. And we love you being here para ma-explain natin sa ating mga viewers kung ano po ba itong bago nating sinimulan, yung White Ribbon Movement. Pero bago po yan, no, tanungin ko lang po kayo, kamusta po yung rally po kahapon, yung White Ribbon March? Nagpapasalamat ako na naging maayos yung ating White Ribbon March. Although yung ating participation, yung attendance ay medyo mababa as we were expecting. At part of that would be nagkaroon ng konting communication issues, communication problem. But also, ang aming promotion is only about 1 week preparation para dito. Kaya in a sense, with according to the police, we have 3,500 people who were there, and nagpapasalamat tayo na naging mapayapa at maayos at walang naging untoward incident dahil gusto natin talaga that this will become a peaceful as well as uneventful gathering na may pahayag natin yung ating damdamin, mapahayag natin yung ating advokasya at nagkaroon naman ng maayos na pamamahayag. Salamat. Bishop, ano po ba yung layunin ng White Ribbon March? Ang layunin ng White Ribbon March ay magkaroon ng pagkakataon ang mga sambayanang Pilipino na patuloy na tawagin ang lahat ng kinauukulan, lalong higit ang ating pamahalaan, tungkol sa issue ng korupsyon. Dahil nandun yung Pangulo noong nakaraang July, sinabi niyang mahiya naman kayo, ilalantad namin kayo, magkakaroon ng investigasyon. Pero mag-iisang taon na ay parang nagkaroon nga ng investigasyon pero medyo kulang pa. Tapos may mga nakulong na pero yung mga binanggit na maraming pangalan sa panahon ng investigasyon ay parang itinigil na yung pagsusuri sa kanilang kalagayan at pagbibigay ng sakdal para sa kanila. Kaya yung White Ribbon Movement ay pagsasama-sama ng mga Pilipino. Kaya namin pinili yung white ay sapagkat wala tayong kinikilingang o wala tayong pinapanigang particular person or organization, kundi ang ating pagsasama-sama ay bilang mga Pilipino, mamamayang Pilipino, ipahayag natin ang ating panawagan. Kaya nga ang ating tema doon ay lahat ng tiwali at sangkot dapat managot. At wag nating itigil yung investigasyon at pag-uusig doon sa dapat managot. Bishop, may dalawa pong malaking issue ngayon sa Pilipinas, no? Yung nabanggit nyo na yung flood control, corruption scandal, at yung ding impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po ba ang posisyon ng White Ribbon Movement sa parehong issue? Simulan po natin doon sa yung flood control, medyo nabanggit nyo na, pero kung meron kayong gusto pang banggitin, we would appreciate hearing it. And then yung impeachment trial din po ni Vice President Duterte, ano rin po yung posisyon ng White Ribbon Movement tungkol po ito?
Doon sa flood control, nasabi ko na yung ibang mga bagay kanina, natatandaan ko yung ating ombudsman, kamakailan ay sinabing kakasuhan na namin si Speaker Romualdez at saka si Chis Escudero. Pero inintay natin hanggang ngayon wala pa. Bakit kaya? Ngayon, alam naman natin na yung Senate investigation is only in aid of legislation at magbibigay sila ng recommendation doon sa body na who is supposed to do that, and that is the ombudsman. Ang ating kahilingan naman ngayon ay bakit hanggang ngayon meron ng ilang nakasuhan, pero tulad ng sinabi ko, sa dami ng nabanggit ay parang hindi pa nila nagagawa yung maring may case built up pa sila ngayon, pero ang ating panawagan sana walang protektuhan, walang i-etsepuera at walang hindi maging selective yung pagkakaroon ng pag-iimbestiga at pagkakaroon ng pagbibigay ng kaso. Kaya nga ang ating lahat ng sangkot at tiwalay dapat managot. Ngayon, may proseso naman tayo sa batas na talagang merong meron tayong munang pagsusuri o merong pag-iimbestiga at pag merong nakikitang prima facie evidence, kakasuhan. At sana naman sa loob ng kulang-kulang ng 1 taon, may nangyari na ba? Meron na nga, pero kulang pa. Kaya yun ang ating panawagan. So, doon naman sa impeachment, yung proseso ng impeachment ay isa sa constitutional process na nakalagay na kung paanong pananagutin ang mga elected officials o other appointed officials tungkol sa bagay na ito. Kaya ang amin din paninindigan doon, ituloy ang proseso ng impeachment at ang kahilingan natin, lalo higit ngayon na ito'y nandun na sa husgado, which is the Senate, ay magkaroon ng masusing pag-uusig, pag-aaral at pagpresenta ng prosecution at ng defense, at ang ating kahilingan maging patas at maging makatotohanan at maging objective para ang ating husgado, which is the Senate, ay magkaroon ng objective assessment at objective decision. So, tama naman sa ating batas, di ba? Kaya meron tayong judicial system. Ang ating judicial system, ang ating inaasahan na magkaroon ng tamang pamamaraan ng paghuhusga o una, paglilitis at paghusga tungkol doon sa kinakasuhan at nasasakdal. Bishop, marami rin po kasi bumabatikos sa mga religious group na sinasabi nila na yung laging binabanata na lang si Sara Duterte. Si President Ferdinand Marcos Jr. ay parang sacred cow daw o parang bakit parang naninimbang yung mga religious leaders daw pagdating kay President Marcos, dahil daw ba yun ay ayaw nila talaga sa Duterte family. I'm sure narinig nyo na yung ganyang batikos at baka nga nabatuhan na kayo ng ganyang batikos sa mga previous movements, no? How would you address that, Bishop? Well, kasama dun sa ating panawagan, hindi lamang Duterte ang managot. Actually, ang sabi natin doon sa White Ribbon is Marcos Duterte managot. Ibig sabihin, wala tayong, yung sinabi mo, wala ng sacred cow. Napansin nga lang natin na pagdating doon sa, di ba, nag-file ng impeachment sa ating presidente, pero madali ang parabang dinismiss na walang basis. So, siguro nagtatanong tayo bakit na ganung napakamadali ang pagsasabing walang basis. Tapos ngayon naman ay in-encourage natin ituloy ang pagkakaroon ng proseso sa ating Vice President. At ngayong nandun na sa Senado, ang ating paring kahilingan ay maging patas at maging objective at hindi parang precluded na o kaya prejudged na. Kaya nga mayroong proseso at inaasahan natin na maging objective nga yung proseso dito. So,
yun lang ang ating kahilingan dito sa White Ribbon Movement ay maging maayos at wala tayong sinisino, wala tayong kinakampihan. Ang ating kinakampihan ay ang katotohanan, ang kalagayan ng sambayanang Pilipino, at ang dapat na managot ay dapat managot at wala tayong exemption. Bishop, anong nararamdaman nyo na may mga pare at pastor na parang meron pa ring sinisino na parang wag na yan, wag na nating pag-usapan muna yung flood control scandal dahil baka manalo pa si Vice President Duterte bilang Pangulo. Ano po yung nararamdaman nyo na meron pa rin ganyan, despite your movement, meron pa rin ganyang mga pananaw? Hindi natin hindi mawawala yung ganung pagkakaiba-iba ng pananaw. Dahil ang nangyari nga ang daming mga Pilipino nagiging abogado at nagiging legal experts ngayon. Lalo tigit, meron tayong social media na everyone can just express whatever they think and whatever they feel. So, ang ating panawagan ay suriin natin ng maayos. Ibigay natin yung tunay na pamantayan ng batas. At kaya nga yung picture ng justice is the lady na nakapiring, di ba? Correct. It should be blind in terms of assessment, pero gusto nating ilabas lahat ng dapat mailabas at hindi tayo parang one-sided lamang. So, ngayon, alam naman natin na ang mga pag nilagay mo na sa political judgment is something what I call relative truth. Ano yung relative truth? Meron tinatawag na absolute truth. Ngayon, sa atin, bilang mga religious leaders, sinasabi natin when it comes to the gospel truth, absolute yan. Ibig sabihin, you have absolute. Ngayon, pagdating sa political perspective, political judgments, meron tinatawag na relativity. Depende yun sa kung sinong tumitingin, kung sino anong kanyang damdamin, anong kanyang pananaw. Pero ang ating panawagan, maging objective tayo dito at ilabas natin ang lahat ng argumento, lahat ng posisyon, pero yung ngayon dito sa impeachment, ang mangyayari, yung mga judges, yung mga senador, sila ang magkakaroon ng kanilang pagsusuri, pagtitimbang kung ano ang magiging desisyon tungkol dito. Ngayon nga, nagkaroon pa ng problema tungkol sa maging ang ating mga senador ay medyo nagkaroon ng alignment ng kanilang position. So, sana ay magkaroon ng pagtingin na hindi sila titingnan na parang aligning their decision based on political persuasion. Dahil ang politics ay magkaroon ng pagkakaibang pananaw. It is relative. But they should focus on what is the objective na responsibility na bilang mga senator judges. Sila ay alamin talaga yung pakinggan kung ano yung prosecution, pakinggan din yung defense, and then after that, magkaroon sila ng pag-examine ng lahat ng ito at magbigay ng pagdidesisyon ayon sa kanilang assessment ng kanilang narinig, ng kanilang pag-isipan, at ano ang magiging katotohanan. Di ba sinasabi sa scripture, it's the truth that will set you free. At ang mahalaga ay yung katotohanan ang ating makita sa ganitong paglilitis at sa pagharap sa usaping ito ng hinaharap ng ating bayan. Bishop, nabanggit nyo na yung politics may relativity yan, no? Pero marami din sa ating mga moral leaders ang parang itinali yung morality with politics na kumbaga just to be specific, no? Choosing the Dutertes is an immoral choice. So, kumbaga, it is already closely tied to their
valuations of morality. Hindi po Mhm. ba? How would you address that kind of that mindset? Siguro ang aking panawagan dito, sabi ko nga, may relativity when it comes to politics. We cannot have one position which is sasabihin unanimity tayo doon. So kung ibibigyan ko ng isang ilustrasyon, maging yung relativity natin, maging yung taste buds natin, di ba? May pagkakaiba yung taste buds natin eh. Yung ibang tao gusto maalat, yung iba hindi maalat. O sasabihin, maalat ito. Yung iba naman sa hindi naman. O yung maasim o hindi maasim. So may relativity doon. Pero itinataas natin na sino ang magiging standard. Kaya nga, in a democratic society, meron tayong konstitusyon. Ang konstitusyon, yun ang ating saligang batas at yun ang magbibigay ng itong batayan ng ating pag-assess ng political processes natin. Tapos, dun sa ating government system, meron tayong 3 branches of government. Merong nandun yung legislative branch, nandun yung executive branch, nandun yung judicial branch. At may kanya-kanyang, ito ang maganda sa democracy, na meron tayong 3 branches of government para talagang maging maayos ang ating paglakad. Ngayon, ang legislative, meron din in the impeachment process, nandun yung ang prosecution will come from the lower house, but ang judges would be the Senate. At pero pagka nakikitang merong mga misinterpretation or miscall on both the prosecution and the Senate, nandun naman pumapasok yung ating judicial system, judicial branch, who will interpret a final arbiter of the interpretation ng ating mga batas. So sana yung rule of law, yung ayon sa batas ang ating sundin. Bishop, Magkakaroon ng iba-ibang opinion dito, pero yung opinion will be guided by the rule of law. Bishop, kanina nabanggit nyo na ngayong panahon ng social media, maraming mga biglang nagiging abogado, biglang nagiging judge. Pero sigurado ako marami din na biglang nagiging pare o biglang nagiging pastor na gusto nilang sabihin sa inyo na dapat hindi nyo na trabaho itong pagkasalita tungkol sa politika. Marami ring mga komentaryo na ganun yung sinasabi na you are violating the separation of church and state. Well, how would you... una, tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng nakalagay sa batas na separation of church and state? Ang nakalagay dun sa ating batas na separation of church and state, ang state will not interfere in the religious affairs, meaning they will not sponsor a particular religion. Halimbawa, merong ilang bansa na merong tinatawag na state religion. Okay? Pero in a democratic country like the Philippines, wala tayong state religion. So, hindi nanghihimasok, ibig sabihin, hindi nakikialam at nagkakaroon ng freedom of religion, and the state will not sponsor any particular religion or walang walang state religion. Pero bakit naman merong interplay? Because you cannot separate the state from God. 'Di ba? And yung moral ascendancy and moral suasion at ang religious naman perspective ang nagbibigay ng kung sa kuwan ay moral rudder, or itong nagtitimon para kung nagpapaalala ng morality at moral standard, paalaala natin yon. Ngayon, halimbawa kahit sa governance, ako bilang evangelical, ang ating paniniwala, ang ating aming final standard in terms of faith and conduct is the revealed word of God, which is the scripture or which is the Holy Bible. At maging doon, merong clear guidelines na ibinigay din. Halimbawa sa pamahalaan, pangkaraniwan,
tinuturo yung Romans 13 na sinasabing, yes, tama, we have to obey authority. We have to submit to all governing authority because every authority is instituted by God. Verse 1 and verse 2, when you do not submit to the authority, you actually are rebelling against God. Pero hindi tayo titigil doon sapagkat sinabi lalo hanggang doon sa verse 4. Ano ang function ng government? The function of government is to punish the evildoer, to punish the wrongdoer. Ngayon, ang problema niyan, what if it is the government that is already doing evil? Or what if it is the government that is doing the wrongdoing? Sino ang magbibigay, ano ang magiging posisyon natin? Kaya, yung tinatawag na moral responsibility, ipapaalala natin. Bilang mga religious leaders, meron kaming nakikitang 3 basic functions as we relate with the government leaders as well in the society. Number 1, we have that priestly responsibility, being people who will pray for those government leaders. Sinabi yun sa scripture, 1 Timothy chapter 2, na first of all, request intercessions be made for everyone and especially for kings and all those in authority. So yung ating pananalangin, at anong papanalangin natin? That we may have peaceful and quiet lives without godliness and dignity. So yun ang priestly responsibility, yung ating prayer and intercession. Number 2 is the prophetic role. Now we need to speak truth to power. We need to speak yung mga paalaala na bilang government leaders, ano ang kanilang responsibility? Si Apostle Pedro, sinabi niya doon sa 1 Peter chapter 2 na be subject to emperor as supreme and to governors because they are there to promote what is good and restrain what is evil. So, ang basic function ng leadership ng government ay sansalain yung kasamaan at bigyan ng encouragement and promotion in what is good. Now, if the government, halimbawa tungkol sa corruption, sa pagnanakaw ng pera ng yaman ng yung pera ng bayan, ibig sabihin hindi na sila ang they are not protecting what is good, and they are not anymore not punishing evil because they are party to actually doing evil in the society. So yung papaalalahanan natin, tulad ng sinasabi natin, nung kayo ay kumakandidato, ito ang inyong pangako, at nakalagay din naman sa saligang batas kung anong function ng government. Therefore, if the government and the political leaders are not doing the mandated function of governance, which is promoting what is good and restraining evil, then we need to have that prophetic role to remind them ano ang moral. So nandun yung ating moral panawagan na gawin yung kanilang pananagutan. Pangatlo is yung pastoral role because they need shepherds also. And so yung ating private counsel, yung ating private interaction with them, reminding them na bilang mga inihalal, pinagkatiwalaan ng responsibility na mamahala, magkaroon ng rule of law, peace and order, at magkaroon ng kaayusan ng ating bayan, ay magkakaroon tayo ng mabuting pamamahala para sa kanila. So, nakikialam tayo. Hindi tayo nagre-replace sa kanila na tayo na ngayon ang mamamahala. Hindi, kundi pinapakita natin na pinapanalangin namin kayo, pinapaalalahanan namin kayo, at kami naman ay nagbibigay din ng pangangalaga para sa inyo. Yun ang tatlong role ng isang religious leader when it comes to mga politicians and people in government. Bishop, anong Bible verse tingin mo yung pinakasinasandigan nito? If you can pick one Bible verse that our viewers can reflect on, what would that be? Well, merong isa, Proverbs 29 verse 2. When the righteous rule, the people rejoice. But when the evil rule, then the people become demoralized or groan. Kaya ang ating panawagan magkaroon ng righteousness
at magkaroon ng kaayusan. Kaya ang isa sa ating pinapanalangin, ang ating bansa, kinikilalang the only Christian nation, or one of the Christian nation, kasi meron pa ng ibang maaring Christian nation in Asia. But one of the prominent Christian nation in Asia is the Philippines. Mhm. But we also known as one of the most corrupt nation in this region of the world. How can that be? Ang problema kasi marami ang tinatawag na Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Sa pananalita, hindi sa pamumuhay. Our problem is that many people are very religious but not righteous. Kaya kinakailangang ipakita natin yung righteousness. At paano magkakaroon ng righteousness? Unang-una yung pagkatakot sa Diyos. Kasi paalaala natin, yung bang pamamahala kong ito ay inaayos ko na ako'y magsusulit sa Diyos sa lahat ng aking ginagawa. Kung ako'y umaabuso at ginagamit yung posisyon para payamanin ang aking sarili o nakawin ang kaban ng yaman, kaban ng bansa, pananagutan natin sa Diyos yan. Kaya kung hindi sila, makalusot man sila sa tao, makalusot man sila sa rule of law, hindi sila makakalusot sa Diyos at yun ang ating paalaala sa kanila. So, Proverbs 29 verse 2, when the righteous rule, the people rejoice, but when the wicked or the evil ruler comes, then the people are groaning. And ngayon, ang ating panawagan, kung nagkakaroon na talaga ng kahirapan tayo, manalangin tayo, lumapit tayo sa Diyos na magkaroon ng intervention para yung mga tiwali ay maalis, panagutin, at magkaroon ng maayos na mga mamamahala sa ating bayan. Bishop, down to my last few questions, no. Na paliwanag nyo yung rationale behind the White Ribbon Movement. Pero marami rin sa mga kababayan natin yung naguguluhan kasi ang dami ng mga movement here and there. Last year, we had a ₱1 trillion march movement. And nagkaroon yata ng parang 3 yata yung naging ₱1 trillion march protest. Tapos ngayon, parang nawala yun, napalitan itong White Ribbon. Dati meron nung tinatawag na Clergy for Good Governance, meron pa rin hanggang ngayon. Tapos nag-merge with the Protestant, the evangelical leaders. Then ngayon meron na kayong Interreligious Leaders Council for National Transformation. Bakit po ang dami-dami? Parang saan po sasali yung mga tao? Well, mas maganda nga kasama yun sa demokrasya eh. Ang demokrasya ay ang mga tao ay pwedeng magpahayag ng kanilang damdamin, magpahayag ng kanilang saloobin. Nakapaloob din naman yan sa ating saligang batas na sa preamble pa lamang nakalagay doon, we the sovereign Filipino people. Ibig sabihin, in a democratic country, the sovereignty rests on the people. At sinabi rin doon sa ating sa Declaration ng Principles ng ating saligang batas na we are a democratic republic and sovereignty rests on the people. Ating ipinagkatiwala yung sovereignty ito sa pamagitan ng pamamahala ng mga taong inihalal natin. Kaya nga dun sa election ay ipinapahayag natin, it's a contract between the people and the people who are elected na kami, pinagkakatiwala namin sa inyo ang authority na mamahala para sa kapakanan ng ating bayan. Kaya ngayon, natutuwa tayo na mga Pilipino ay nagkakaroon ng kanya-kanyang pamamahayag ng kanilang damdamin. Kasama yan sa dapat nating encourage na meron tayong karapatang magsalita, meron tayong karapatang magpaalaala, meron tayong karapatang ipahayag yung ating pananaw sa ating kalagayan. Ang mahalaga lang ay yung mga may pamamahala, may katungkulan. 'Di ba? Nakalagay doon sa kanilang panunumpa, I will uphold the laws of the land and particularly yung sinasabi sa ating saligang batas. Kaya nga sa panghuli, so help me God. Tulungan nawa ako ng Diyos. Kaya meron tayong pamantayan which is yung ating batas. Meron tayong pananagutan na tayo'y mananagot sa Diyos
mananagot din sa tao. At yung kung nakakita tayo ng mga pagkakamali, ang sinasabi rin ng banal na kasulatan, do not participate in any unfruitful works of darkness, but rather expose them. Ilantad natin kung ano ang ginagawa. Kaya tayo ay merong karapatan na magpahayag ng ating pananaw, ng ating nakikita. At meron tayong pamamaraan na meron tayong batas na ating pwedeng ilapit ang mga problemang ito. So, we can express our opinion. At nung sabihin ng ating Pangulo last year na inaamin ko na meron tayong, teka, saan ba nag-umpisa itong tungkol sa flood control? Natatandaan mo nung July 2004, nagpahayag ang ating Pangulo, we have 5,500 flood control projects that are completed. O di, palakpakan tayo noon. Pero after that, bumaha. So nagtanong ang ngayon ng mga tao, anong nangyari dun sa 5,500 completed flood control projects? Kaya ang mga tao ngayon ay nagtatanong. Kaya nung nakaraang July 2025, sinabi ng ating Pangulo, inaamin ko na mayroong problema sa ating flood control projects. Sinabi niya, mahiya naman kayo. At ilalantad natin ito. Ngayon, nung magsumbong sa Pangulo, alam mo ba yung website, yung sa unang ipalabas yung magsumbong sa Pangulo, there's about 25,000 na report na pagsumbong na nakikita nilang mga dun sa flood control projects. So, ganun karami na nagpahayag ang mga Pilipino. Ang tanong ngayon, ano na ang nangyari? Sino na ang nananagot? Ano na ang katapusan nito? Gusto ho nating matuldukan ito. Una nga, yung investigation ay hindi dapat parang tumigil. Ay yung yung nandun sa ating, yung bago nating chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpahayag sabi, bakit bang flood control? Pwedeng mag-move on na tayo. Pwede ba tayong mag-move on na para bang kalimutan na natin nang hindi pa natatapos ang tunay na pagsusuri at pananagutan doon sa mga dapat managot? Hindi po tayo, kaya kasama doon sa ating pananagutan ngayon na ipaalaala. Kaya yung ini-encourage natin yung mga Pilipino magpahayag ng kalang damdamin, magpahayag ng kalang nakikita, sapagkat tayo are eyes and ears on the people around us. At dun sa ating mga elected officials, sasabihin natin, hindi naman pagdating lang ng election sila mananagot. Although, yun ang pamamaraan, talagang panagutin natin sila. Pero habang sila ginagawa ang kanilang tungkulin, if they are remiss in their role of protecting what is good or promoting what is good and punishing what is evil, ay hindi tayo titigil sa pagkalampag at pagpapaalala ng kanilang pamamahala na dapat maging maayos. Doon lamang sa preamble ng ating Constitution, nakalagay doon, establish a regime of justice, equality, peace, and pagkakaroon ng maayos na pamamahala, merong kapayapaan, merong pagkapantay-pantay, at mapayapang pamamahala sa ating bayan. Yun ang gusto nating makita. Kaya hindi tayo titigil hanggang meron tayong pwedeng ipalaala. Bishop, down to my last two questions. Ano po ba kaibahan itong White Ribbon movement dun sa Trillion Peso March movement? Yung Trillion Peso March ay kami rin ang nanguna doon eh. Tapos paanyaya sa lahat at nagkaroon lang ng problema dahil later on nung pagsunod na Trillion Peso March noong November 30 ay sinabing kami ay iba sa nandun sa Luneta at nandito sa EDSA. Ngayon, medyo parang ang panawagan natin, huwag natin sabihin hindi magkasama yung nandun sa EDSA o nandun sa Luneta dahil lahat tayong mga Pilipino nananawagan ng pananagutan. Lahat tayong mga Pilipino dapat magkaisa. Siguro kaya namin pinili ngayon na maging White Ribbon ay wala tayong sinasabing meron tayong kinakampihan o meron tayong parang ine-etchepuera, kundi bagkos ang sabi natin, kaya ngayong ating panawagan, lahat. Ibig sabihin,
walang itinatangi, hindi selective yung ang ating appropriation ng investigation and justice. Kaya lahat ng tiwali at sangkot dapat managot. Kaya ang kinakampihan natin ay ang bansa, ang mga Pilipino, ang mga mamamayan na lahat ay magkasama-sama. Meron man tayong iba-ibang pananaw pero at meron bang ibang paniniwala o ibang mga grupo, pero ang panawagan natin, pwede bang magkasundo tayo, magkasama-sama tayo na sabihin bilang mga Pilipino, nagkakaisa tayo, nagsasama-sama tayo laban sa korupsyon. Dahil yung korupsyon nagdudulot ng kahirapan. Bawat pisong ninakaw ay nababawasan yung panggastos ng ating pamahalaan sa halimbawa sa ospital o kaya naman ay proteksyon laban dito sa baha o kung anumang kalamidad. Ang ating pamahalaan, yung namamahala, ipinagkatiwala natin sa kanila ang maayos na pamamahala. Ngayon, kung hindi sila nagiging maayos sa kanilang pamamahala, atin sila ngayong, ang sambayan ng Pilipino ngayon, ang tinatawagan nating magkaisa tayo. Kaya ang white, ibig sabihin, walang kulay. Kasi ngayon, nagkakaroon ng iba-ibang kulay yung politika. Pero ngayon, walang kulay yung ating pamananawagan na panagutin ang dapat lahat na managot. Bishop, bakit po mahalaga na interreligious council ang nangunguna dito? Dahil yun nga ang role ng mga religious leaders is providing that moral suasion, moral ascendancy. Kaya tinatawag natin. Pero kami lang ang mga tagapanguna, convenor, pero ang panawagan natin yung lahat ng civil society, lahat ng mga taong gustong sumama dito. Ngayon, I think ang naging problema natin kahapon ay merong ibang sasabing, hindi, gusto namin sumali pero may kinakampihan kami. Gusto namin pumunta pero dapat ganito. Sabi natin, wala tayong kakampihan, wala tayong parang sasabihin, ito ang tama, ito sila ang mali. Kundi sasabihin natin, okay, meron tayong pamahalaan na ating pinapaalalahanan. Ngayon, kung ang executive ay merong problema, napansin natin, halimbawa sino ba ito? Nung sasabihin na ni Ombudsman Remulla na kakasuhan na natin si Romualdez, biglang nagpalabas si Romualdez ng kanyang statement, I will not go down alone. Hindi lang naman ako ang nagpre-prepare ng budget. Ang budget inihahanda ng ating executive. Tapos ang approval executive. Pero anong nangyari na after that? Gusto nating ipagpatuloy na mangyari na hindi tayo para bang nakabitin, ano? Nandun nag-iisip natin, ano ba talaga kailan ba matutuldukan ito? Kailan mananagot to? Ngayon, hindi lang naman ngayon nangyayari yan. Siguro sa past administration and others, meron na silang naging ganong mga korupsyon. So patuloy nating sabihin, panagutin ang dapat panagutin. Bishop, my last question. Bakit mahalaga para sa mga Kristiyano na makisangkot sa mga isyong politikal? Sapagkat sinabi sa salita ng Panginoon na tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan at ilaw ng ating kapaligiran. Ano ba ang function ng asin? The salt, ang function is preservative. We want to preserve law and order and what is good in the country or in our society. So yung ating asin ay nagbibigay ng preservative effect. Ano yung light? We are the light of the world. Ibig sabihin tayo liwanag na mag-overcome ng darkness. Kung merong darkness, light is more powerful than darkness. Kaya dapat tayong patuloy na maging ilaw sa ating kapaligiran at asin na nagbibigay ng preservation sa ating kapaligiran. So yun ang dahilan kung bakit tayo nakikibahagi, nakikialam dahil tayo itinatag ng Diyos para sa ganitong gawain. Bishop, ano yung mga next events ng White Ribbon Movement, and maybe you can invite our viewers to join you?
Well, magkakaroon kami ng evaluation and assessment this week. And then after that, we will communicate kung how we will move forward. Kaya dito nga sa aming rally last yesterday, ay mga 10 days lang ata kami nagplano para dyan. Kaya medyo madalian, pero magpapatuloy pa rin tayo. So hanggang hindi nabibigyan ng serious attention yung panawagan na lahat ay dapat panagutin, hindi lamang ngayon kundi maaring nakaraan at sa darating pa, dapat maging aware tayo dahil meron tayong contract between the people who are elected and entrusted with the responsibility of providing governance. Pananagutan natin na palalahanan sila. Una nga sabi ko, hindi lamang una ipanalangin sila, paalalahanan sila sa prophetic role at patuloy na bigyan din ng pagkalinga para lahat tayo maging maganda ang ating kinabukasan. Thank you very much for your time and for your wisdom, Bishop Ephraim Tendero. Maraming salamat at nawa ay itong iyong programang ito ay patuloy na gamitin ng Panginoon dahil kasama yan sa magiging role na magkaroon ng kaalaman. Marami na ngayong parang bang fake news pero mas magandang binibigyan mo ng pagkakataon na mga tao ay magkaroon ng pagkakataong makarinig ng iba-ibang perspektibo at sila naman ay mapaalalahanan din na hindi tayo maging para bang mananatili sa ating sariling subjectivity, kundi magkaroon ng panawagan, pwede bang tayo magkaroon ng objectivity? Well, thank you very much for that, for your support. And hanggang sa susunod, Bishop Tendero, thank you very much. Marami din salamat sa mga nanood sa atin. Sundan nyo yung ating coverage ng mga sunod na mga activities ng White Ribbon Movement at iba pang mga anti-corruption movements sa Pilipinas. Ako po si Paterno West Makel, ang inyong religion reporter. See you again.